Magandang hapon po. Ikalawang araw ng Fire Prevention Month at mahigit 100 bahay ang natupok sa Cebu City. Kabi-kabila rin ang sunog sa iba't ibang residential area sa Metro Manila. At mula sa Quezon City, nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav? Ivan, Pia, halos frame na lang ngayong natira sa bahay na ito na nasunog dito sa Barangay Marilag, Quezon City. Isa lang ito sa 4 na sunog sa buong Metro Manila ngayong araw at meron ding isa pang sunog na naitala naman sa Cebu. Ang monitor na ito ang kaisa-isang naisalba ni Sheena nang masunog ang tinutuluyang bahay sa A. Luna Street sa Barangay Marilag, Quezon City. Mag-isa siya sa bahay nitong tanghali nang may maamoy raw na kakaiba galing sa kwarto ng amo niya. Hindi ko po pinansin nung una. Tapos po, nung makita ko may mga usok na, sinubukan ko pa pong magbuhos ng tubig pero hindi na po talaga makaya. Umano na po yung usok at apoy. Masakit na po sa lalamunan. Kinatok na raw niya agad ang mga kapitbahay para lumikas. Pero dahil tabi-tabi at gawa sa light materials ang mga bahay, mabilis kumalat ang apoy at itinaas sa ikalawang alarma. Malakas din ang hangin kanina kaya ang usok binalot na ang halos buong kalsada. Kaya kahit yung mga hindi pa naman inabot ng apoy ang bahay, kusa na ring lumikas. May sunog na pala doon sa likod ng bahay namin. Kinuha ko lang yung mga importanteng gamit ko, mga cash. Kinatok ko sila, walang tao talaga. So, minake sure ko naman na wala talagang tao sa loob bago ako lumabas. Nasa eskinita ang sunog, kaya naglatag ng hose ang mga bombero. 12:40 p.m. idineklara ng fire out. Residential compound din ang nasunog pasado alas 11 ng umaga naman sa Sampaloc Street, Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Umabot lang ito sa unang alarma at naapula agad matapos ang kalahating oras. Kasabay nito, sumiklab din ang sunog sa isang residential area sa Pasay City pero naapula agad ito matapos lang ang 15 minuto. Sa Pandacan, Maynila, sinubukan pa ng magkapatid na Vic at Eduardo apalahin ng apoy sa kanilang catering business mag-aalas 8 ng umaga kanina. Nagpapahinga raw noon si Eduardo nang marinig ang sigawan ng mga kapitbahay. Bigla ako lumabas. Yung pala may sunog na. Kaya nagtakbuhan na rin kami. Nagdala kami fire extinguisher. Kasi hindi nakakaya. Mabilis, ma'am. Nung makita ko, umuusok na, may umaapoy na. Kinuha ko naman na fire extinguisher namin. Ay sabi sa akin, hindi na kaya. Natak na ako kasi hindi nakakayanin. Yung mga gamit namin, nasa baba. Kaya lang, nabasa lang lahat. Kasi yung mga pagkain namin na nasa freezer, parang hindi na pwede. Nailabas nila ang mga LPG tank kaya hindi na ito sumabog pa. Bukod sa mga bahay, nasunog din ang salon at mga kainan sa harap. Based po sa mga nakakita, is nag-start daw po ang sunog sa kitchen area ng ground floor. Parang bahay siya ma'am na residential area na naiwan daw po yung nagluluto. Alas 9 ng umaga, idineklarang fire out. Paalala naman ng BFP, Huwag nating iwanan. At the same time, meron tayong mga first aid fire protection equipment kagaya ng mga fire extinguisher para at least lahat naman po ng apoy nagsisimula sa maliit So kung maliit pa lang siya at meron tayo kagad magagamit na pamatay sunog, might as well na mapapatay kagad natin. Hindi na darating sa point na lalaki pa siya. Sa Cebu City, nagkasunog din kaninang madaling araw sa sitio Naba, Barangay Mambaling. Mahigit 100 bahay ang natupok. Ayon sa City Social Welfare Services, umabot sa halos 200 pamilya o halos 1,000 individual ang naapektuhan. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog na naapula matapos ang 2 oras. Inaalam pa ng BFP ang pinagmulan ng sunog na nag-iwan ng 1.5 million pesos na danyos. Pansamantalang nanunuluyan sa isang gymnasium ang mga nasunugan. As of March 2, mahigit 2,000 sunog ang naitala ng BFP sa buong bansa ngayong taon. Mas mababa ng halos kalahati sa mga naitala sa parehong panahon noong 2024. Ivan, sa kabutihang palad naman ay walang nasawi o nasaktan sa mga sunog na yan sa Cebu at dito sa Metro Manila. Yan ang latest. Balik sa Ivan. Maraming salamat, Mav Gonzalez. Ipinagutos ng Land Transportation Office o LTO na muling isailalim sa training ang lahat ng kanilang enforcer. Kasunod po ito ng marahas na pag-aresto ng ilan nilang tauhan sa isang magsasaka sa Panglao, Bohol. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, yan ay para tiyakin na hindi na mauulit ang insidente. Anya, sesentro ang training sa paggalang sa karapatang pantao at mga tamang paraan sa pagpapatupad ng regulasyon. Iniutos din ni Mendoza na i-update ang mga protocol. Hihingi rin daw ng tulong ng LTO sa PNP sa paggawa ng mga alituntunin at sa training.
Patuloy rin ang investigasyon sa nag-viral na marahas na pag-aresto ng mga taga-LTO sa magsasakang napag-alamang nakatatandang kapatid pala na dating vice-alkalde ng Panglao. May dalang kutsilyo ang magsasaka na anyay gamit niya raw sa pagtatanim. Hindi pa malinaw kung ito ang dahilan ng pag-aresto at sinusubukan pa namin makuha ang reaksyon ng Regional Director ng LTO Region 7 pero wala pa siyang tugon. Arestado sa Maynila ang isang lalaki na nag-amok at nagpaputok umano ng baril. Sangkot din daw ang suspect sa serya ng mga hold-upan sa lugar. Nakatutok si Bea Pinlac. Hindi na nakapalagang 30 anyos na lalaking ito nang arestuhin siya sa San Andres Bukid sa Maynila madaling araw ng Huwebes. Ang lalaki nag-amok at pinaputok umano ang hindi lisensyadong baril niya sa kalsada. So wala namang reported na mayroong tinamaan. Nakuha sa kanya isang revolver na baril saka granada dun sa kanyang sling bag. Nakumpiska rin daw mula sa suspect ang mga passport at ID ng iba-ibang tao. May mga Koreans, mga Chinese na nandun sa mga passports. So hindi lang sila mga Pilipino. So meron doon para magkakamag-anak pa po sila eh. So may mga passports na mga expired na pero may mga passports na mga within this year ma-expired din sila. Napag-alaman ng pulisya na sangkot umano ang suspect sa serye ng robbery hold-up sa Maynila at Makati. Karaniwan niya pong ginagawa is robbery hold-up po. So yung mga kababaihan po minsan, gano'n, mga kabataan po na naglalakad mag-isa sa mga streets po natin. Posible raw na dito rin niya ginagamit ang kanyang baril. Inaalam pa ng pulisya kung galing sa mga dating biktima ng robbery hold-up ang mga passport na nakuha sa bag ng suspect. Pero giit niya, wala siyang dalang baril o granada. Hindi rin daw siya sangkot sa robbery hold-up. No, hindi po ako nagpapatok ng baril. Wala akong dalang baril ng araw na yan. Nahaharap siya sa reklamong alarm and scandal, illegal possession of firearms and explosives at paglabag sa election gun ban. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Ngayong araw ang simula ng dagdag toll sa NLEX at depende po sa klase ng sasakyan, 5 to 15 pesos ang itataas sa NLEX Open System. Mula po yan sa Balintawak, Caloocan, Mindanao Avenue hanggang Marilao, Bulacan. Ang kabuuan ng NLEX mula Balintawak hanggang Santa Ines, Pampanga may dagdag na 57 to 171 pesos. Ayon sa Toll Regulatory Board, nakabatay sa petisyon ng NLEX noong 2022, ang dagdag singil na layon daw mabawi ang mga nagastos sa pagsasaayos ng mga daan. Ngayon po unang araw ng Ramadan o banal na buwan ng pag-aayuno ng mga Muslim sa buong daigdig. Maaga nagdasal sa mga moske ang ilang mga Filipino Muslim ngayong araw. Sama-sama taimtim na nagdasal ang ilan sa Isabela, Ilocos Norte, Iloilo City at Davao City. Ngayong buwan ng Ramadan, magsisimula ang pag-aayuno kaya bawal kumain at uminom ang mga Muslim mula bago sumikat ang araw hanggang sa lumubog ito. Naniniwala rin sila na dapat nilang isapuso ang mga katuruan ng Islam. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pakikiisa sa mga Muslim si Pangulong Bongbong Marcos. Anya panahon ito para makapagnilay-nilay at magpalaganap ng kabutihan sa isa't isa. Nakiisa rin si Vice President Sara Duterte sa mga Muslim ngayong buwan ng Ramadan. Sa kanyang video message, inanyayahan niya mga Muslim na magdasal para sa kapayapaan at kapatawaran. Naglalakad sa bangketa sa San Pablo, Laguna, ang lalaking ito nang bigla siyang araruhin ng isang SUV. Sa tulid ng SUV, sumampa ito sa bangketa at bumaligtad sa gilid ng kalsada. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang biktima na pauwi sana matapos bumili sa tindahan. May napinsala ring 2 bahay. Di naman nasakta ng SUV driver na ayon sa mga pulis ay nakatulog habang nagmamaneho. Nakakulong na siya at naharap sa kaukulang kaso. Stable na ulit si Pope Francis pero patuloy na binabantayan ang kanyang kondisyon. Ayon sa Vatican, naging mapayapa ang gabi ng Santo Papa at patuloy na nagpapahinga. Mahigit 2 linggo na siyang nasa ospital dahil sa double pneumonia. Noong Biyernes, nahirapan siyang huminga dahil sa bronchospasm. Kaya nilagyan siya ng ventilator at sumailalim sa high-flow oxygen therapy. Patuloy siyang pinagdarasal sa iba't ibang lugar. Pati ang mga hindi katoliko tulad ng Afro-Caribbean religion na Santeria sa Cuba, hiling ang kanyang paggaling. Pinaimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbagsak ng bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela.
Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inutusan na ang DPWH para alamin ang naging sanhi ng insidente, gayon din kung sino ang contractor ng tulay at kung may nangyari bang korupsyon o pangungurakot doon. Hinikayat din ng Pangulo ang mga LGU para magkusang suriin ang mga infrastructure projects sa kanilang mga lugar. Ay sa DPWH Region 2, nakikipag-ugnay na rin sila sa Bureau of Design at Bureau of Construction sa DPWH Central Office para sa karagdagang evaluation at assessment. Ay sa hepe ng Cabagan Police, kumpirmadong 8 ang nasaktan dahil sa pagbagsak ng tulay. At dagdag niya, posibleng hindi nakasuhan ang sumukong driver ng dump truck. Anya, biktima rin ang driver ng disgrasya matapos umanong payagan ng bantay na makadaan sa tulay. Hinahanap na ng mga pulis ang naturang bantay ng tulay. Pet therapy ang alok ng isang programa ng DSWD at ng Philippine Animal Welfare Society para mas mapabuti ang kalagayan ng mga may mental at psychological disabilities. Kung paano ito nakakatulong sa kanila, alamin sa Usapang Pets ni Darlene Kai. Ang Sanctuary Center sa Mandaluyong ay kanlungan ng mga babaeng may mental at psychosocial disabilities o karamdaman sa pag-iisip. Karamihan, inabandona na ng kanilang pamilya. Pero 2 beses isang buwan, dinadalaw sila ng Dr. Pets na nagbibigay ng animal-assisted therapy. Sa ilalim ito ng Angel Pets program ng DSWD at PAWS of Philippine Animal Welfare Society. Si Maria, hindi niya tunay na pangalan, mayroong undifferentiated schizophrenia. Kabilang sa mga sintomas ng delusions, hallucinations at pagbabago sa pagkilos at pagsasalita. Pero sa tuwing nakakalaro niya raw ang paboritong aspin na si Chloe, mas umaayos daw ang kanyang disposisyon. Himas-himas po. Tapos, hi Chloe, andyan ang babait sa aso. Chloe, bait-bait. Tuwang-tuwa po kami. Tapos excited po kami makita na yung mga aso kasi nakakatuwa po ang cute. Mga mababait po. Mas gumagaan po ba yung pakiramdam? Oo, magaan po sa pakiramdam. Wala raw structure itong therapy sessions ng Angel Pets. Basta pagdating dito ng Dr. Dogs, libre na yung mga pasyente na laruin sila, yakapin sila, at kausapin sila. 1997 pa raw may therapy dogs o Dr. Pets ang PAWS. Studies have shown na yung simple na pagpepet, it releases the happy hormones. Meron kaming mga non-verbal na children that have been diagnosed with autism. Tapos, yun, biglang nagsasalita sila, kinakausap nila yung dogs. And then, we also went to institutions before na abused yung mga girls. So, binubulong nila, yung mga hindi nila nasasabi sa psychiatrist or psychologist nila. May kani-kanyang fur moms and dads ang Dr. Pets na voluntaryong pinapahiram ang kanilang mga alaga. Kailangan kompleto sila sa bakuna, nakapon at pumasa sa temperament test. At the site na medyo mag-growl or maglabas ng teeth, so hindi na sila papasa. Hindi naman kailangan ng special training. Pagkatapos ng therapy session, kinukumusta ang mga residente ng DSWD facilities. Nakikita namin na yung well-being ng ating mga clients ay nag-improve, no? So every time that we are coming here sa mga residential care facilities namin, happy sila. They look forward having this bond, this connection with our Dr. Dogs. Sa ngayon, nasa pilot testing stage ang Angel Pets program sa 2 DSWD care facilities. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Ngayong eleksyon 2025, may 155 party list group na naglalaban-laban. Ang party list system po ay ginawa para mabigyan ang mga partido o grupo na maging kinatawa ng mga tinatawag na marginalized at underrepresented na mga sektor sa Pilipinas. 155 nga ang naglalaban-laban. At dito, paglalabanan po nila ang 63 pwesto sa Kamara na nakalaan para sa mga party list representative. Kailan po makakuha ang isang grupo ng hindi bababa sa 2% ng kabuang boto para makakuha ng isang seat o isang pwesto. At kapag lumagpas sa 2% ang nakuhang boto ng isang grupo, magkakaroon po ng dagdag na seat. Depende po sa bilang ng nakuha nilang boto. At base sa Republic Act 7941 o Party List System Act,
Ang mga tumatakbong party list nominee ay dapat natural-born Filipino. Dapat registered voter at dapat presidente sa Pilipinas nang hindi bababa sa 1 taon bago ang eleksyon. Kailangan marunong magbasa at magsulat, kailangan miyembro ng partido o organisasyon na kumakatawan na kinakatawan nila nang hindi bababa sa 70 araw bagong eleksyon at hindi bababa sa 25 years old sa mismong araw ng eleksyon. Pero para sa mga nominee ng youth sector, dapat ay hindi bababa sa 25 pero hindi rin hihigit sa 30 years old. Nagliyab ang kanang makina ng eroplanong ito habang nasa Himpapawid. Gali ang cargo plane sa Newark Liberty International Airport sa New Jersey sa Amerika. Ayon sa Federal Aviation Administration, nasira ang makina dahil sa bird strike o pagtama ng ibon nung lumipad ito. Ligtas na nakapag-emergency landing ang eroplano pabalik sa airport. Walang naitalang sugatan sa insidente. Patuloy na nagpapaulan sa iba't ibang lugar sa bansa ang easterlies ayon sa Pag-asa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, posible ng ulanin ang ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Posible ring ulanin ang ilang lugar sa Western, Eastern at Central Visayas sa umaga. Pero pagsapit ng hapon, halos buong Visayas at Mindanao ang makararanas ng masamang panahon. May tsansa rin ng pagulan sa Metro Manila. Hindi lang leading lady si Binibining Marikit star Herlene Budol para sa leading man na si Kevin Dasom. Siya rin daw ang kanyang language coach. Narito ang aking chika. Unti-unti na raw nakakaintindi at nakakapagsalita ng Tagalog si Binibining Marikit leading man Kevin Dasom. Thanks to his language coach and leading lady Herlene Budol. Kanti lang. A great teacher, right? All the words that I shouldn't say, she taught me first, so I know not to say them. What is that? Bulong to me. He helps me to a lot of things, di ba? I'm good in English na nga eh. Still held up in customs. Labis ang pasasalamat ni Herlene at Kevin sa mga magagandang comments online para sa kanilang pagganap. They're all positive. Thank you so much for all the comments. You know, they asked me to live stream as much as I can. It's just been really fun. Meet the Donya in Japan. This week, abangan ang malalaking pasabog tulad ng pagpasok ng karakter ni Mamang Pokwang sa serye. Doon din ako excited. Yung lumabas na si Mamang Pokwang doon sa eksena. Hindi nyo mararamdaman na natatawa kayo at mapapaiyak kayo. Kasi si Mamang Pokwang hindi lang magaling sa pagiging comedy. Sa pag-comedian, hindi lang siya dun magaling. Kaya niya magpaiyak ng lahat. Kahit mahigit 2 taon nang umiiral ang batas sa pagpaparehistro ng mga SIM card, nagkalat pa rin sa mga bentahan online ang mga pre-registered SIM card. At may mga ganyan ding kasamang nasasabat sa mga Pogo Hub. Ang giit ng isang senador, may mga hindi nagagawa sa pagpapatupad ng batas. Nakatutok si Darlene Kai. Bulto-bultong prepaid SIM cards at text blasters ang nakuha sa Pogo Hub na ito sa Pasay City, Kamakailan. Sabi ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang mga SIM card ay ginamit para makapang-scam. Yan ay sa kabila ng mahigit 2 taon ng pagpapatupad ng Republic Act 11934 o SIM Registration Act. Layo ng batas na makontrol ang pagbebenta ng SIM cards at irehistro ang lahat ng gumagamit nito sa layong pigilan ang mga text at online scam. Ang nakababahala, sa social media at online marketplaces, may nabibili pa ring pre-registered SIM cards. Obviously, marami pa talagang mga pre-registered SIM card na mga fake ang identities o laman o data doon sa loob ng registered SIM cards na yon. Ang nakakatakot kasi doon, yan po yung ginagamit ng mga magpupugo eh. Yan po yung ginagamit ng mga online scammers. Yan po yung ginagamit sa love scam tsaka sa online lending apps. Kaya ho, pag iniimbestigahan natin, blanco po yung investigasyon kasi po, minsan makakatapat ka during the investigation ng mga bogus na pangalan, bogus na address. So, wala na. Stop na ho yung investigation. Sinubukan namin gumawa ng mabilisang search sa online selling platform.
Heto at hindi mabilang ang sellers na nag-aalok ng umano'y pre-registered SIM cards. Bultuhan pa ang bentahan ng iba. Kaya kailangan daw paigtingin ang pagpapatupad ng batas. Tulungan po ito sa implementation ng batas ng law enforcement agencies and yung mga telcos. Kailangan higpitan po siguro, dagdagan pa po natin ng mga safety nets pag nagpapa-register po tayo ng cards. Tapos po dapat every card may accountable pong person. Hindi po pwedeng ibenta ito ng bultuhan. Yan din ang sabi ni Senator Grace Poe, ang main sponsor ng SIM registration law. Halatang halata ay ang implementasyon, hindi nagagawa, hindi nahuhuli kaagad itong mga ito. Katulad niyan sa Facebook, ano ba naman yung tahakin sila, di ba? Merong mag-post na bibili, tapos ihulihin sila. Pwede naman magawa yun eh. Kung meron talagang political will or determination, pwede nating tanungin ng NTC sa susunod na interview kung meron na ba silang nakasuhan. Kasi alam naman natin kahit na may magaganda yung batas natin o yung mga parusa ay mabigat, kung wala namang nahuhuli, wala namang matatakot. Nauna nang nangako ang NTC na tututukan nila ang mga isyu kaugnay sa mga insidente ng scamming. Bagamat aminado silang ang SIM registration ay hindi raw silver bullet o nag-iisang garantisadong solusyon para matigil ang messaging scams. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Halos triple ang itinaas ang kaso ng hand, foot and mouth disease sa bansa sa umpisa ng taon kumpara sa kaparehong panahon noong 2024 ayon sa Department of Health. Bahagya naman bumaba ang kaso na nagkakadengue sa huling linggo ng Enero. Nakatutok si Nico Wahe. 5 araw na may paltos at butlig sa kamay, paa at iba pang bahagi ng katawan at mga singaw rin sa bibig ang 7 taong gulang na anak na babae ni Jomalyn mula Dasmariñas, Cavite. Bago yan, nagkaubot sipon at lagnat din ang kanyang anak. Nang dalhin sa doktor, nakumpirmang may hand, foot and mouth disease o HFMD ang kanyang anak. Ang mas ikinakabahala pa niya, nahawa na rin ang kanyang 4 na taong gulang na anak na lalaki. Ang bilis po makakawa. Grabe. Kaya hindi po namin sila pinapalabas. So, lalo medyo dumadami siya. Ayon sa Department of Health, nakakahawa ang HFMD. Kumakalat sa pagtalsik ng laway na may virus. Maaari ring makuha ang virus kapag ang isang tao ay humawak sa kanyang mata, ilong o bibig gamit ang kamay na nahawakan ang bagay na kontaminado ng virus. Ngayong taon hanggang February 22, mahigit 7,500 na kaso ang naitala. Halos triple ang itinaas kumpara sa kaparehong araw noong 2024. 56% ng kabuuang kaso, mahigit 4,200, ay mga edad 4 pababa. Mahigit 2,000 naman ay mga batang edad 5 hanggang 9 na taong gulang. Kung bakit mga bata halos ang tinatamaan? Yung ating hawaan, yung physical contact. So, syempre, ang mga tikiting pag nagsama-sama yan sa eskwelahan, ayan na, maglalaro na sila or magkukulitan sila sa classroom, diba? Or magyayakapan. Kung may HFMD, kailangan daw manatili sa loob ng bahay mula 7 hanggang 10 araw. Kung hindi maagapan, maaari raw itong magdulot ng mas malubhang komplikasyon, gaya ng meningitis at encephalitis o pamamaga ng utak. Para maiwasan ng HFMD, palagi maghugas ng kamay. Sa mga kaso ng dengue, ayon sa DOH, may bahagyang pagbaba. Ang mahigit 14,000 na kaso mula January 26 to February 8, 7% na mas mababa kumpara sa mahigit 15,500 noong January 15 to 25. Mababa naman daw ang mortality rate ngayon. Posible raw na marami na kasi nagpupunta sa ospital para magpatingin kaagad sa oras na makaramdam ng sintomas. May fast lane sa mga ospital ngayon sa mga posibleng tinamaan ng dengue. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Wala umunong nababanggit si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sa panayam ng Super Radyo DZBB kay Castro, sinabi niyang tuwing natatanong ang Pangulo tungkol dito, sinasabi raw niyang hindi nagbabago ang kanyang posisyon sa issue. Nauna nang sinabi ni Marcos na hindi niya susuportahan ang hakbang na impeachment sa Vice Presidente dahil saan niya'y kawalan nito ng pakinabang sa mga Pilipino. Samantala, pinagpapasa naman ng unqualified courtesy resignation ng Palasyo ang mga presidential appointee ng Presidential Communications Office. Ang kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ito'y para bigyan si PCO Secretary Jay Ruiz ng pagkakataon na magkaroon ng malayang pagpapatupad ng kanyang mga polisiya.
From Barbie to Bianca with love. May heartfelt message si Barbie Fortesa sa birthday celebrant na si Bianca Umali. Inspiration daw si Bianca to be beautiful inside and out. Nireplaya naman ang sweet I love you message ni Bianca. Sandamakmak na mga isda ang pinagtulungang hanguin ng mga residente sa baybay ng Barangay Paniman sa Karamuan, Camarines Sur. Napadpad doon ang samot-saring mga isda tulad ng espada, sapsap, talakitok at matambaka. Ayon sa uploader, itinuturing nilang biyaya mula sa dagat ang mga isda na kanilang nakuha. Bukod kasi sa pangkain, dagdag kita rin ito dahil pwedeng maibenta ang kanilang huli. Mahigit 10 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat mula sa 3 na arestong Nigerian national sa Bacoor, Cavite. Unang nahuli ang 2 suspect na nakuha na mahigit 1 milyong pisong halaga ng umano'y ecstasy at mahigit 300,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Sunod na aresto ang isa pang Nigerian na nahulihan naman na mahigit 9 milyong pisong halaga ng hinihinalang ecstasy. Ayon sa mga otoridad, kasama sa bahay ng suspect ang isa sa mga naunang naaresto pero itinanggi niya ang akusasyon kaugnay sa ecstasy. Inaalam na ng PIDEA kung konektado ang 3 sa notorious na West African Syndicate. Patuloy ang investigasyon ng otoridad kaugnay ng pagkamatay ng 2 Russian national habang nagsuscuba dive noong Huwebes. Ang kay CGS Batangas Commander Captain Erland Lapitan, kabilang sa mga inaalam nila ay ang kasanayan ng sa scuba diving ng mga nasawi. Kaugnay naman ng nasawing diver na wala ng mga braso ng matagpuan, ayon sa Coast Guard, nakita raw ng mga kasamahan nilang rescuer na inaatake ng mga pating ang biktima. Kasunod naman ang pag-anunsyo ng Quezon Provincial Tourism Office na bawal muna ang diving activities sa buong lalawigan. Binawi na rin ang tanggapan ng utos at humingi ng paumanhin sa idinulot na kalituhan. Nilinaw nilang sa halip na pagbabawal, inabisuhan na lang ang mga local tourism office na nakasasakop sa Isla Verde na paigtingin ang pag-iingat ng mga diver. Hindi na lang sa bansa nag-ikot ang senatorial candidates, may ibang nagtungo rin abroad. Nakatutok si Rafi T. Nakiisa si Jerome Adonis sa pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan sa Laguna. Naroon din si Congresswoman Arlene Brosas na isinusulong ang expanded maternity leave law, pantay na pasahod sa mga manggagawa sa buong bansa, ang idiniin ni Atty. Sani Matula. Pondo sa libreng pabaon na linsulod sa pre-college law ang itinutulak ni Bam Aquino sa Cebu City. Nakipagpulong si Ronel Arambulo sa isang komunidad sa Rojas, Capiz. Tulong sa kabuhayan ng local vendors ang inihayag ni Representative Franz Castro. Tinalakay ni Danilo Ramos sa Capiz ang fish at rice situation. Sa Laguna, kinontra ni Atty. Jimmy Bondoc ang anyay kabulastugan ng pamahalaan. Pagpapaigting sa laban kontra droga ang isinulong ni Senator Bato de la Rosa. Si Senator Bongo binigyang diin ang halaga ng sports at edukasyon sa mga kabataan. Pagsugpo sa katiwalian at korupsyon ang tututukan ni Congressman Rodante Marcoleta. Itinutulak ni Atty. Vic Rodriguez ang death penalty sa kasong plunder. Advocacy raw ni Philip Salvador ang libreng gamot sa senior citizens. Si Senator Bong Revilla planong gawing batas ang pagbaba ng singil sa sinihan. Suporta sa mga mangingisda ang idiniin ni Leody de Guzman sa Zamboanga City. Seguridad sa makatotohanang impormasyon ang isinulong ni Gringo Onasan sa Batangas kahapon. Kahalagahan ng maunlad na agrikultura ang tinalakay ni Atty. Raul Lambino sa Pampanga. Suporta sa kababayang solo parents ang ibinida ni Senador Amy Marcos. Nanawagan si Kiko Pangilinan ng toll exemption para sa mga truck ng agri-products. Kahirapan at kontra-korupsyon ang isinulong ni Ariel Quirubin sa Cavite. Nag-motorcade at nag-ikot sa palengke sa Pasay si Senator Francis Tolentino. Si Ben Tulfo hinikayat ang kababaihang nakaranas na pang-aabuso na magreklamo. Si Congressman Erwin Tulfo isinusulong ang mas matibay na proteksyon sa OFWs. Proteksyon sa mga migranteng Pinoy ang inihayag ni Benher Abalos sa OFW sa Hong Kong. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras.
Kanya-kanyang hula na ang mga netizens kung sino-sino ang mga bagong housemate sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Sa isinagawang MediaCon, nagbigay ng clue at mga dapat abangan ang ilang hosts ng PBB. May chika si Aubrey Carampel. Ready na ba kayong malaman kung sino-sino ang papasok sa bahay ni Kuya? May pa-sneak peek sa kanilang looks sa ginanap na MediaCon ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition kahapon. May patis din ang mga OG PBB host sa mga makakasama sa bahay, kung saan may housemates na sparkle artists and star magic talents. May vlogger, may mga gumagawa ng teleserye ngayon. Gumagala pa rin sila, kaya mag-ingat kayo. Ilang days na lang. Ikukulong na sila sa hotel. In preparation. Sa hotel arrest na muna sila in preparation para magkaroon sila ng mood na papasok talaga sila sa loob ng bahay ni Kuya. May kanya-kanya ng hula ang netizen sa mga posibleng housemates. Ramdam ang excitement ng PBB hosts with newest hosts, ang kapuso it girl ni Kuya na si Gabby Garcia at kapuso royal tropa ni Kuya na si Mavi Legaspi. Exciting yung magiging magic mix ng celebrity housemates. May bagong generation, may bagong tunog, but the same feels for Pinoy Big Brother. It was really part of my dream to see the house. Pero as of now, since ang task is to host, then I'll do my best to host. Malalaman na natin sa takdang panahon kung ano bang mga next task sa akin ni Kuya. Yeah. Si Mavi excited na magbigay ng online update sa bahay ni Kuya at thankful siya sa hosting tips from his co-host. I just want to make it as natural as possible, and I'm glad na again I'm going to be doing it with Alexa nga, because naturally magkaibigan na kami and we have good chemistry naman siguro. To learn how to balance the fun and when kailangan serious mode na, kasi there are times that you get carried away. Ang PBB theme song na Sikat ang Pinoy na unang nirelease 19 years ago, may bagong version na inawit ni Darren Espanto at Asia's Limitless star, Julian San Jose. Present sa Big MediaCon ang Kapuso and Kapamilya executives. Naroon sina GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle First Vice President Joy Marcelo, OIC for Program Management Mildred Garcia. Gayun din, sina ABS-CBN COO for Broadcast Cory Vidanes at Head of TV Production and Star Magic, Laurenti Jogi. Extra special ang edition this year dahil ipinagdiriwang din ng PBB ang kanilang 20th anniversary. March 9 na ang nag-iisang teleserye ng totoong buhay. Ito ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition! Ang big reveal ng housemates gaganapin na next week. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para po sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.